So marami po ang nabibilib sa nagiging performance sa Senado nitong si Senator Raffy Tulfo. Nung nakaraang eleksyon, siya po yung naging una na sinuportahan ko sa mga senador at hindi nga po ako nagkamali kasi talagang todo action po siya dyan at talagang pinaglalaban niya yung mga issue na importante sa ordinaryong tao. Pero meron talagang mga basher na hindi mo maiwasan na kung ano-ano yung sasabihin. Maganda na nga yung pinapakita sa Senado, nagtatrabaho na nga, pilit hinihila pababa. At isa po dyan ay itong si Tunying, okay? Si Anthony Taberna. Panoorin po natin yung kanyang vlog, ilang parts nito, tapos mag-react po tayo. Kung bakit siya hindi bilib dito kay Senator Raffy Tulfo. Pero ako, sasabihin ko po sa inyo, personally, bagamat humanga ako kung paano nila, particularly si Senator Raffy Tulfo, kung paano niya napalaki ang kanyang May puri muna. following at na-convert niya yon into votes, kahanga-hanga po yun. Pero hindi po ako tagahanga ni Senator Raffy Tulfo kung paano po siya dumiskarte sa Senado. Opo, yun ang may opinion ko. Kung paano po nila lapastanganin ang mga kinukumbida nila doon. Mga kababayan, kung paano po nila tapakan ang dignidad ng mga taong bisita nila doon, ang tinutukoy po si Senator Raffy Tulfo, kung paano po niya husgahan ang mga taong naroroon, iniimbitahan nila, kahit pa hindi pa nila naririnig yung buong katotohanan, hindi po ako tagahanga ni Senator Raffy Tulfo doon. Okay, pag-usapan natin yon. Yung sa part na yon, yung sa part na yon, mamaya natin ituloy. Pero ayaw daw niya yung style ni Raffy Tulfo sa Senado. Ano yung ayaw niya na binabangga ni Senator Raffy yung mga malalakas at ma-impluwensyang tao para po ma-resolba at masolusyonan yung pong mga problema ng mga ordinaryong manggagawa, mga ordinaryong mga tao. Kasi kung babalikan mo yung pong history ng Senado, kahit sabihin natin, kunyari sila Senator Miriam o kung sino mga senador dyan, usually kapag meron silang guest o bisita at talagang wala sa proper decorum, talagang nakakarinig talaga, nasasabon talaga sila nitong mga senador. Hindi naman po bago yung ginagawa ni Senator Raffy na nasasabon yung kanilang inimbitahan doon sa Senado, lalo na kung pakiramdam niya na nababastos po yung Senado. Okay? Ang kinaibahan lang siguro kay Senator Raffy ngayon kumpara doon sa mga ibang senador na nandyan ay mas matapang si Idol Raffy na banggain yung mga tao na usually ay hindi binabangga. Yung mga malalaking tao sa lipunan. Mas matapang lang talaga si Senator Raffy Tulfo pagdating dyan. Pero ituloy natin yung sinasabi ni Tunying para magets natin kung ano yung ibig sabihin niya. Alam niyo po isang kinatatakot ko. Baka po dumating ang araw na maging norm. Yun na yung maging norm natin bilang mga tao. Na matuto na tayong husgahan ang kapwa natin kahit na hindi pa natin naririnig yung taong yon. Baka maging norm na natin, mga kababayan, na pagka nangumbida tayo ng bisita sa ating tahanan, ang gagawin natin na sila ating bubulyawan, babastusin, aabusuhin, pagsasalitaan ng kung ano-ano. Imagine kung araw-araw siguro nanonood ako ng public hearing o committee hearing na nandun si Senator Raffy Tulfo, baka gano'n na rin po akong kawalang yang makipag-usap sa kapwa ko. Kasi pinapalakpakan Teka lang. So bad influence daw si Senator Raffy Tulfo na kumbaga yun daw sinasabi niya pambabastos daw yung ginagawa ay baka daw ba't hindi niya sinasabi yung mga yan, hindi siya ganyan kadiin sa kanyang mga pagpuna kay dating Pangulong Duterte. Di ba yun din yung sinasabi noon, di ba, kay Duterte kasi palamura, talagang mahilig makipag-away, hindi ba yun ang mas malaking impluwensya doon sa mga kababayan natin?
Ba't hindi ganun kasindiin yung kanyang pagpuna? At ngayon ay puro si Idol Rafi yung kanyang tinitignan. Pero sa totoo lang, sa mga senador, kapag meron silang, di ba, meron silang inimbitahan doon sa Senado, at pakiramdam nila either nagsisinungaling or hindi maayos yung ginagawa or talagang usually nagtataas din ng boses yung mga senador. Pero bakit si Idol Rafi lamang itong tinututukan nitong si Katunying, 'di ba? Yun doon ako nagtataka. Ito siguro yung dahilan. Diba, alimbawa yung ginawa nila kay Mr. Isidro Consunji. Yun ang dahilan. Ano po? Si Ginoong Isidro Consunji. Yun ang dahilan kung bakit si Rafi Tulfo lang ang napapansin. Hindi kaya yun kasi kapag bilyonaryo na yung pong napagtataasan ng boses, teka, medyo bastos ka na dyan, hindi na pwede. Pero pag yung ibang senador, kapag sila yung, kapag meron silang sinasabon, di ba, sa Senado, okay lang yun. Pero pag bilyonaryo na, teka muna. Hindi, bastos na yung ginagawa mo, ano na yan. So, ganun ba natin tinitignan? Yung kumbaga, kapag mababang tao, okay lang yung ganun. Kapag mataas na, teka, bastos ka na. 'Di ba? Nagagawa lang naman ni Idol Rafi yung kanyang mga pagtataas ng boses o kung ano man yung kanyang mga forceful na mga argumento dahil kapag pakiramdam niya ay kinakawawa yung pong mga taong maliliit. So, yun yung difference. Yun yung difference ni Idol Rafi na dito kay Tunying. Pareho naman silang broadcaster Pareho naman silang sa TV. Although wala na yata itong si Katunying. Si Idol Rafi, he is doing this in the service of the ordinary Filipinos. Sa mga ordinaryong manggagawa na parati na lang naaabuso at parati na lang kinakawawa ng mga matataas na tao sa lipunan. Okay? I'm not pointing out itong si Mr. Consunji. Diba, ibang issue yon yung sa kanya. Ang pinupunto ko lang, si Tunying, pinupuna itong si Rafi dahil kapag bilyonaryo na yung kanyang nababangga. Diba? So, yun ang posibleng dahilan dyan Yun yung pinagkaiba. Yan ang dahilan kung ba't mahal na tao itong si Idol Rafi. Dahil he is speaking for the ordinary people. Okay? So, di ko talaga maintindihan ano nangyayari dito kay Tunying Diba? Ito, may mga nabasa akong mga comments nung nag-live ako nung isang araw. Mula sa pagiging ABS-CBN na reporter, na anchor, 'di ba? Mula doon, tas ngayon parang vlogger, eventually baka maging parang Jason sa yung labas niyan. 'Di ba? Wag naman sana. So dati naalala ko napakataas nitong si Katunying O nababasa ko dun sa comment section sinasabi ng mga ibang tao, 'di ba? Merong mga aligasyon na baka siya daw ay posibleng nababayaran o kung ano man, 'di ba? Sana naman po hindi. Diba, sana naman hindi. Pero yun nga, meron siyang mga nakakaaway. Umabot pa nga dun sa punto na pinagbabaril yung kanyang restaurant sa Quezon City. Buti po walang customer nung panahon na yun. Kung hindi po, baka po may nasaktan, may natamaan, di ba? Aawa ng Diyos, wala naman po. Wala namang customer no nung nangyari yun. Nung may mga nakakaaway itong si Katunying. Tapos, naalala ko nun, muntik na rin siyang masibak sa ABS-CBN kasi yung kausap niya yung parang biktima, parang nabi-victim blaming pa niya, may ganun pang nangyayari. 'Di ba? Kaya hindi ko maintindihan kung anong nangyayari dito kay Anthony Taberna. Mahusay naman itong magaling magsalita entertaining magsalita kaso minsan wala talaga sa lugar, 'di ba? At inaatake pa yung mga tao na ginagawa lang yung trabaho nila. O tapos after niyan makikita mo ini-interview na niya yung puro yung mga bilyonaryo na, yung mga nasasagasaan na ni Idol Rafi, 'di ba? Tapos kaya puro tira siya tuloy dito kay Rafi. Pero sana naman ay wag na kumagat do it for the sake of the people, 'di ba? Mas alagaan natin yung kapakanan ng mga maliliit nating kababayang Pilipino. Yun lang naman. Wag na doon. Okay na yung mga malalakit mayayaman. Okay na sila 'Di ba? Pagtanggol naman natin yung mga ordinaryong Pilipino. Yun lang po yung gusto kong masabi dito.